Good day mga sir and ma'am. Today, magkakaroon lang tayo ng maiksing video kung paano mag-convert from disc brake to rim brake ng ating T-Reach Infinite road bike. Marami na rin kasing mapapanood na video tungkol sa pagpapalit ng brakes from rim brake to disc brake. Kaya ito naman, reverse naman ang gagawin natin. Yon, kamusta mga sir? Today, nandito ako ngayon sa Agoo Eco Park. Ito ay matatagpuan sa Agoo, unang bayan ng La Union kapag manggagaling ka ng Pangasinan. Mahigit 1 oras lang ito mula sa Baguio. Marami kang pwedeng gawin dito. Pwedeng mag-camping, picnic, at swimming. At higit sa lahat, pwede kang mag-bike. Meron ka lang babayarang environmental fee at parking fee kung pupunta ka rito. Napaka-presko ng lugar na to dahil tabing dagat at maraming puno na tinatawag na agoho, na siyang pinagmulan ng pangalan ng bayan na ito. At dumating na nga yung caliper na inaantay ko mula kay Shopee. So ngayon, i-install na natin siya. Yung dala ko palang bike ngayon is yung T-Reach Infinite na road bike. Itong road bike na to, binigay sa akin to ni Mrs. Kaya wala akong balak na ibenta ito. Kaya ngayon, i-upgrade ko na lang. Isa itong Aero alloy frame na naka-smooth weld at alloy fork. Ang group set naman niya ay 2x12 speed na Smash Empire Pro. Naka-T-Reach Halotech crankset na rin ito. Yung nakakabit na brakes dito dati ay yung cable actuated brakes. Dahil nga sa hirap ng terrain sa Baguio, hindi siya nagtagal. Sinubukan ko rin itong i-upgrade sa Zoom cable actuated hydraulic brakes. Pero katulad nung stock, hindi rin tumagal dahil nga puro lusong at ahon ang mga daan sa Baguio. I-review ko rin siguro yung brakes na yon sa mga future videos. At yun na nga, dahil wala naman akong pambili ng direct hydraulic brakes na pang road bike, nauwi ako sa Shimano 105 caliper rim brake. Hindi ko nga alam kung upgrade ba to o downgrade. Nung chinek ko naman itong frame, compatible naman siya para sa rim brake. Kung mapapansin nyo, napalitan ko na last year yung sa likod. Tapos, hinintay ko na lang bumigay yung nakakabit na cable actuated hydraulic brakes. Yung installan pala natin ngayon is yung front brake lang kasi napalitan ko na yung sa likod. So ito, install na natin. Siyempre, dala ko pala yung aking mahiwagang bote. Ang mahiwagang bote. Una nating gagawin, itatanggalin muna natin yung caliper. May 2 bolt lang ito, taas at baba. Bago alisin yan, luwagan muna natin yung kable. Kapag naluwagan na yung kable, aalisin na natin yung 2 bolt. Isusunod na natin yung brake caliper adapter. Para mas maluwag, aalisin muna natin yung zip tie na nakakabit sa kable. Isunod naman natin yung caliper. Meron itong washer at sleeve nut. Ilalagay muna natin yung washer sa tornilyo. At sa kabila naman yung sleeve nut. Tapos hihigpitan natin. Mas madaling higpitan ito kapag nakabaklas yung front wheel. Naikabit na natin yung caliper. Ayan. And susunod naman natin yung kable. Puputulan na natin to. Alright. Binawasan ko muna dito yung brake cable housing. Ang maganda sa housing na to, meron siyang spiral metal na nakapalibot. Magbigay lang tayo ng konting allowance para hindi mabitin yung kable. Tapos ipapasok na natin sa cable guide. Sa paghigpit naman nito, didiinan lang yung brake lever para mabanat yung kable, saka natin hihigpitan. Gamit ang bolt na ito,
I-adjust naman natin yung brake pads para pumantay sa brake line. At panghuli naman, aalisin na natin yung disc brake. Meron lang itong 6 na Allen bolt. Yon, successful ang ating mission for today. Kaya ngayon, ite-test drive na natin siya. Let's go! Let's go, testing! Let's go! Yun o. Shout out sa kapatid ko dyan. Shoutout din sa kapatid ko dyan. Yon! So, successful ang ating mission for today. Na-test drive na natin yung bagong kabit na rim brake caliper. Gusto ko lang linawin mga sir and ma'am na hindi ako bike mechanic. Pero may mga bagay din na kaya kong gawin kung gugustuhin. At naniniwala talaga ako na hindi mo malalaman na kaya mo ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Yun lang mga sir. Maraming salamat sa panonood. Paano? Next video na